Sa unang tingin parang malinaw ang nangyari. Umatras ang Iran matapos lang ang ilang araw ng pressure mula sa United States. Binuksan ng Strait of Hormuz, pinag-uusapan ng nuclear program, at may usapan pa tungkol sa enriched uranium. Pero kapag hinimay mo, hindi ganoon kasimple. May dalawang magkaibang kwento. Sa panig ni Donald Trump, ayon sa kanyang pahayag, parang tuluyan ng bukas ang Hormuz. At may indikasyon pa na tinatanggal na ang mga sea mines. Ibig sabihin, babalik sa normal ang galaw ng mga barko. Pero sa panig ng Iran, iba ang tono. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ayon sa pahayag ng Foreign Minister, ang pagbubukas ng strait ay bahagi lang ng ceasefire. At higit sa lahat, hindi ito permanenteng bukas. Pansamantala lang, hanggang sa matapos ang kasunduan. At may isa pang mahalagang detalye, hindi basta-basta bukas para sa lahat, kundi sa coordinated routes lang. Ibig sabihin, may kontrol pa rin ng Islamic Revolutionary Guard Corps kung saan dadaan ang mga barko. Hindi ito total surrender, mas mukhang controlled opening. Parang sinasabi ng Iran, pwede kayong dumaan, pero sa paraang kami pa rin ang may hawak. At dito nagiging malinaw ang sitwasyon. Hindi ito simpleng panalo ng US o talo ng Iran. Ito ay isang kompromiso na parehong panig ay sinusubukang ipakita bilang tagumpay. Sa side ng US, ipinapakita na gumana ang pressure. Sa side ng Iran, pinapakita na hindi sila tuluyang nawalan ng kontrol. At doon pumapasok ang pinakaimportanteng punto, ang narrative. Dahil sa ganitong sitwasyon, hindi lang aksyon ang mahalaga, kundi kung paano ito ipinapakita sa publiko. Kaya ngayon may dalawang posibleng katotohanan na sabay na umiiral. Isang version na nagsasabing sumuko ang Iran at isang version na nagsasabing nag-adjust lang sila para makaligtas. Ang totoo, nasa gitna. At ang mas kritikal na tanong ngayon, ano ang mangyayari kapag natapos ang ceasefire? Dahil kung pansamantala lang ang pagbubukas, posibleng bumalik ang tensyon anumang oras. At kung mangyari iyon lahat ng ito, pwedeng magsimula ulit sa simula. Kung susundan natin ang logic na yan, parang malinaw ang konklusyon, may nagsisinungaling. Pero dito kailangan maging maingat dahil ang nakikita sa AIS at maritime traffic hindi laging buong kwento. Oo, may mga barkong dumaan sa gitna ng Strait of Hormuz. May iba pang bukas ang transponder, may iba namang naka-off at mukhang gumagamit ng normal routes na ginamit bago ang gulo. Pero hindi agad ibig sabihin nito na nagsisinungaling ang Iran. May tatlong posibleng paliwanag dito. Una, selective enforcement. Pwedeng pinapayagan ng ilang barko na dumaan lalo na kung hindi direktang konektado sa Iranian trade o kung may koordinasyon sa likod ng eksena. Ikalawa, timing. May mga barko na nakapasok o nakatawid bago pa tuluyang ipatupad ang mga bagong patakaran o announcement. Kaya minsan parang contradicting ang nakikita sa data. Ikatlo, messaging war. Sa ganitong sitwasyon, parehong side sinusubukang kontrolin ang narrative. Sa side ng United States, gusto nilang ipakita na epektibo ang blockade. Sa side ng Iran, gusto nilang ipakita na may kontrol pa rin sila sa daloy. At sa gitna nito, may mga aktwal na galaw na hindi agad tugma sa official statements. Tungkol naman sa punto na wide open na ang strait, medyo delikado ang ganung conclusion. Dahil kahit may ilang barkong nakalusot, hindi ibig sabihin normal na ulit ang sitwasyon. Ang mas realistic na larawan, bahagyang bukas, pero mataas ang risk at hindi predictable ang rules. At oo, may isang bagay na malamang tama sa analysis mo. Malaki ang pressure na dala ng blockade. Ayon sa mga ulat, malaking bahagi ng ekonomiya ng Iran ay nakadepende sa sea trade sa Hormuz at Gulf of Oman. Kapag naputol iyon, hindi talaga kakayanin ng ekonomiya ng matagal. Kaya kung bakit sila nagbibigay ngayon, posibleng hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang pagpipilian sa maikling panahon. Pero hindi ibig sabihin nito na tuluyang sumuko na sila. Mas mukhang tactical step ito, isang pansamantalang pag-adjust para makahinga. Dahil sa ganitong klaseng geopolitical conflict, bihira ang biglaang total surrender. Mas madalas paunti-unti at may kapalit na susunod na galaw. Kaya ang mas tamang tanong ngayon hindi kung sino ang nagsisinungaling, kundi kung gaano katagal mananatiling bukas ang sitwasyon. Dahil doon talaga magdedesisyon kung sino ang tunay na may kontrol. May punto ang tungkol sa pera. Kahit hindi eksakto ang quote kay Napoleon Bonaparte, tama pa rin ang ideya. Kailangan ng pera sa digmaan. At sa sitwasyon ng Iran ngayon, doon talaga umiikot ang problema. Kapag naputol ang kita, lalo na sa langis, unti-unting humihina ang kakayahan ng bansa na magpatuloy sa conflict.
Ito ang dahilan kung bakit ayon sa mga obserbasyon, mas nagiging bukas sila sa negotiation. Pero hindi rin ibig sabihin nito na fair na agad ang usapan. Mas tama sabihin na napipilitan silang makipag-usap dahil sa pressure. Tungkol naman sa oil prices, normal na bumababa ito kapag may senyales na luluwag ang supply routes tulad ng Strait of Hormuz. Kapag iniisip ng market na mas maraming langis ang makakalabas, automatic bumababa ang presyo. Kaya kahit may tensyon, kung may konting pag-open ng ruta, nagre-react agad ang global market. Ngayon yung observation mo na bukas ang strait pero tuloy pa rin ang blockade sa Iranian ports, yan ang pinaka-importanting detalye. Ibig sabihin hindi pantay ang epekto. Pinapayagan ng global trade na gumalaw pero pinipigilan ng mismong export ng Iran. Kung totoo ito sa ground, malaking pressure talaga yon. Pero huwag din agad i-conclude na tapos na ang laban. Dahil sa ganitong sitwasyon, madalas may iba't ibang bahagi ang strategy. Pwedeng umatras ang isang side sa isang area pero naghahanda sa ibang paraan. Yung statement naman na galing sa Pentagon, natural na bahagi iyon ng psychological pressure. Sa ganitong conflict, hindi lang armas ang ginagamit, kundi pati ang mensahe. Pinapakita nila ang superiority para pigilan ang kalaban na mag-escalate. Pero mahalagang tandaan, kahit may advantage ang United States sa military at intelligence, hindi ibig sabihin na kontrolado na nila ang buong outcome. Dahil ang Iran, kahit mahina sa open confrontation, may kakayahan pa rin sa asymmetric response. At yun ang pwedeng magbago ng takbo ng sitwasyon anumang oras. Kaya ang pinaka-realistic na basa ngayon, oo, malakas ang pressure sa Iran. Oo, nag-a-adjust sila. Pero hindi pa ito katapusan ng laban. Ito pa lang ang yugto kung saan sinusubukan ng bawat side kung hanggang saan ang limit ng isa't isa. Yung mga ganitong pahayag mula sa Pentagon, hindi lang simpleng update. Bahagi ito ng pressure strategy. Ipinapakita nila na hindi lang nila kayang pigilan ang mga barko, kundi kaya rin nilang targetin ang mas malalim na bahagi ng sistema ng Iran, tulad ng energy at infrastructure. At base sa mga ulat, lahat ng barkong nagtangkang dumaan mula sa Iranian ports ay napigilan. Kung totoo ito sa ground, malaking indikasyon iyon na effective ang enforcement sa Strait of Hormuz. Yung example na binanggit mo tungkol sa radio communication ng US Navy, ganyan talaga ang actual na enforcement sa dagat. Hindi agad agresibo. Una, warning. Pagkatapos, compliance. At kadalasan ang goal ay paatrasin ng barko nang hindi na kailangang umabot sa escalation. Ngayon doon sa claim ni Donald Trump na hindi na muling isasara ng Iran ang strait, doon kailangan maging realistic. Walang kasunduan na kayang permanenteng tanggalin ang option na yun. Dahil sa totoo lang, iyan ang pinakahuling leverage ng Iran. Kapag naramdaman nilang nasa corner sila ulit, malaki ang posibilidad na gamitin nila yon kahit may risk. Kaya tama ang instinct mo na questionin yon. Hindi ito simpleng on-off switch na pwede nilang talikuran habang buhay. Pero may isang bagay na mas mahalagang makita dito. Habang tumatagal ang sitwasyon, unti-unting humihina ang kapangyarihan ng Iran sa Hormuz. Hindi dahil wala na silang kakayahan kundi dahil natututo ang ibang bansa. Ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at iba pang Gulf states, nakikita na ngayon kung gaano ka-risky umasa sa iisang choke point. At dahil dito mas pinapabilis nila ang paggawa ng alternatibong ruta. Kapag dumami ang ibang daan, kahit kaya pa ng Iran na guluhin ng Hormuz, mas kaunti na ang magiging epekto nito sa mundo. At yun ang tunay na pangmatagalang pagbabago. Hindi agad mawawala ang leverage ng Iran. Pero unti-unti itong mababawasan. Hindi sa pamamagitan ng direktang laban, kundi sa pamamagitan ng pag-iwas sa mismong lugar kung saan sila malakas. Kaya ang nangyayari ngayon, dalawang timeline ang sabay na tumatakbo. Sa maikling panahon, malakas ang pressure ng US. Sa mahabang panahon, unti-unting nawawala ang halaga ng Hormuz bilang panlaban. At sa gitna nito, nasa delikadong posisyon ng Iran. Dahil habang nawawala ang leverage nila, kailangan nilang magdesisyon kung paano sila mag-a-adjust bago tuluyang magbago ang buong laro laban sa kanila. Unti-unti nang binabago ng mga bansang Gulf ang kanilang strategy. Ang Saudi Arabia may pipeline na tumatawid sa loob ng bansa papuntang Red Sea para hindi na kailangang dumaan sa Strait of Hormuz. Ganito rin ang ginagawa ng United Arab Emirates na may direktang ruta papuntang Gulf of Oman. Ibig sabihin kahit may tension sa Hormuz, tuloy pa rin ang export nila. At kahit ang Iraq, pinag-uusapan na rin ang long-distance pipelines papuntang Europe. Hindi ito mangyayari agad. Tama ka, aabutin ito ng taon. Pero ang mahalaga, nagsimula na.
At kapag natuloy ito, unti-unting mawawala ang leverage ng Iran sa Hormuz. Hindi biglaan, pero permanente ang direksyon. Ngayon mas interesting yung loob ng Iran. Dahil habang nangyayari ang lahat ng ito sa labas, may pressure din sa loob. Ayon sa mga ulat at reactions sa social media, maraming Iranian ang hindi masaya sa desisyon ng gobyerno. May pakiramdam ng kahihiyan. May pakiramdam ng para saan ng sakripisyo, lalo na kung may mga namatay na opisyal at sundalo. At kapag ganito ang emosyon ng publiko, nagiging delikado ito para sa leadership. Hindi agad ibig sabihin na magkakaroon ng rebellion, pero lumalaki ang dissatisfaction. Dagdag pa rito may kalituhan pa sa mensahe. May mga ulat na hindi malinaw ang paliwanag ng gobyerno kung ano talaga ang nangyayari. At kapag hindi malinaw ang impormasyon, mas mabilis kumalat ang frustration. Pero dito kailangan ng konting balance. Hindi lahat ng nakikita sa Telegram o social media ay buong larawan ng public opinion. May tunay na galit pero may bahagi rin ng impormasyon na maaring pinalalaki o may kinikilingan. Kaya mas ligtas na sabihin may backlash. Pero hindi pa natin masasabi kung gaano ito kalaki sa buong bansa. Ngayon tungkol sa uranium. Kung totoo na handa itong isuko ng Iran, mas mabigat pa ito kaysa sa Hormuz issue. Dahil ang Hormuz, external leverage. Pero ang uranium core identity ng regime. Kapag pareho nilang binitawan, hindi lang strategy ang nagbago, kundi ang buong direksyon ng Iran bilang state. Kaya ang tanong ngayon hindi lang bakit sila umatras, kundi hanggang saan sila handang umatras. Dahil kung tuloy-tuloy ito, posibleng hindi lang foreign policy ang magbago, kundi pati ang loob mismo ng sistema nila. Una, yung statement ni Donald Trump tungkol sa nuclear dust, malamang metaphor iyon o simplified wording para sa enriched uranium at mga debris mula sa strikes. Hindi literal na alikabok lang ang pinag-uusapan, kundi yung mismong nuclear material na delikado kapag naiwan. Ngayon tungkol sa uranium, ang 60% enriched uranium ay malapit na sa antas para sa armas. Hindi pa siya direktang bomba, pero mas mabilis na itong i-convert kumpara sa low enriched uranium. Kaya matagal ng concern ng US at iba pang bansa na alisin ito sa kontrol ng Iran. Pero ito ang importante, yung claim na ibibigay na ng Iran ang uranium, kailangan tratuhin bilang negotiation stage pa lang, hindi pa final. Sa ganitong level ng usapan, madalas maraming version ng deal ang lumalabas sa media. May ilan na totoo, may ilan na ginagamit para mag-pressure sa kabilang side. Tungkol naman sa $20 billion, mas realistic ang explanation na binanggit mo. Hindi ito bayad ng United States, kundi posibleng access sa frozen Iranian assets. Ibig sabihin pera pa rin ng Iran iyon na naka-freeze dahil sa sanctions at ginagamit bilang bargaining chip. Kung sakaling mangyari ito, parang trade-off ang mangyayari. Access sa pera kapalit ng pagbawas o pagsuko ng nuclear capability. Pero hindi rin ito ganun kasimple. Dahil kahit ibigay ang 60% na stockpile, may dalawang bagay na hindi nawawala. Una, ang kaalaman at teknolohiya. Hindi mo pwedeng i-erase ang expertise na nabuild na nila. Pangalawa, ang infrastructure. Kahit masira o madamage ang facilities, pwede itong i-rebuild sa hinaharap kung may resources. Kaya sa international level, ang goal hindi lang kunin ng uranium, kundi pahabain ng oras bago sila makabalik sa parehong level. At dito papasok yung mas malaking picture. Kung totoo ang ganitong deal, hindi ito simpleng surrender. Mas mukhang forced compromise. Pressure mula sa blockade, military strikes at economic crisis pinagsama-sama. Kaya napipilitang magbigay ang Iran ng pinakamahalagang card nila. Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na ang usapan. Sa totoo lang, simula pa lang ito ng mas komplikadong bahagi. Dahil pagkatapos ng ganitong deal, ang susunod na tanong ay, paano sisiguraduhin na hindi na ito mauulit? At doon madalas nagkakaroon ng panibagong tensyon. Maganda ang punto mo lalo na sa part na hindi realistic na walang kapalit. Diyan talaga dapat mag-focus kasi yun ang pinaka-critical. Una, kung pag-uusapan ng ganitong deal, hindi talaga normal na magbibigay ang isang bansa ng ganito kalaking asset ng walang kapalit. Para sa Iran, ang enriched uranium ay hindi lang simpleng material. Ito ay strategic leverage at simbolo ng kapangyarihan. Kaya kung ibibigay nila ito, halos siguradong may kapalit iyon kahit hindi pa malinaw sa publiko. Yung mga pahayag ni Donald Trump, lalo na yung sinasabing walang perang kapalit, pwedeng bahagi lang iyon ng positioning. Sa ganitong negotiations, mahalaga kung paano mo ipinapakita ang sarili mo sa publiko. Ayaw magmukhang nagko-compromise ang United States, lalo na sa harap ng sariling mamamayan.
Posible rin na hindi pa final ang usapan, kaya pabago-bago ang lumalabas na impormasyon. Mas mahalaga pa nga kaysa sa mismong uranium ang usapin ng moratorium. Kung gusto ng US na 20 taon walang enrichment at 5 taon lang ang gusto ng Iran, doon talaga iikot ang pinakamabigat na bahagi ng negosyasyon. Dahil kahit makuha mo ang uranium ngayon, kung may kakayahan pa ring mag-enrich sa hinaharap, babalik lang ang problema. Kung hindi man direktang pera ang ibigay, may iba pang paraan para makabawi ang Iran. Maaaring sanctions relief, pag-access sa frozen assets, o pagluwag sa kalakalan. Kahit alin dito, ang epekto ay pareho. Magkakaroon sila ng pansamantalang ginhawa sa ekonomiya na kailangan nila para makabangon. Hindi rin ito simpleng magandang balita lang. Totoo na kung mababawasan ang nuclear risk, may positibong epekto iyon sa mundo. Pero sa mas malalim na antas, isa lang itong palitan. Nabawasan ang isang uri ng tensyon, pero may kapalit itong panibagong dynamics sa politika at kapangyarihan. Kung may nalalapit na meeting sa Islamabad, malinaw na nasa kritikal na yugto na ang usapan. Doon masusubok kung hanggang saan ang kayang ibigay ng bawat panig at kung anong klaseng kasunduan ang mabubuo. Hindi pa ito katapusan ng kwento. Simula pa lang ito ng mas komplikadong bahagi ng laro. At kung dito pa natin dadalhin ang usapan, may isa pang bahagi na halos hindi napapansin. Ang epekto nito sa kung paano nagpaplano ang mundo para sa susunod na krisis. Dahil sa nangyari, hindi lang kasalukuyang problema ang inaayos ng mga bansa. Pinag-iisipan na rin nila kung paano hindi na mauulit ito. Ayon sa ilang ulat at analysis, maraming bansa ang nagsisimula ng magbago ng long-term strategy. Hindi lang sa energy, kundi sa buong sistema ng supply. Halimbawa, mas pinapalakas ang local storage, mas dinadagdagan ng strategic reserves, at mas pinapahalagahan ang redundancy. Hindi na sapat na may iisang source, kailangan may pangalawa at pangatlo. At kung maaari, may backup pa ulit. Kasabay nito may isa pang anggulo na lalong nagiging mahalaga ang papel ng private sector. Dati, gobyerno ang pangunahing gumagalaw sa ganitong sitwasyon. Pero ngayon, malalaking kumpanya ang unang nag-a-adjust. Ayon sa mga industry reports, may mga shipping firms na kusang umiwas sa high-risk routes. Hindi dahil may utos, kundi dahil sa risk assessment. At kapag ganito ang nangyari, mas mabilis magbago ang sistema. Dahil hindi na ito hinihintay sa policy, nangyayari ito sa aktwal na galaw ng negosyo. Kapag tinignan ito sa mas mahabang panahon, kung mas maraming kumpanya ang mas magiging maingat, mas magiging stable ang system. Pero may kapalit, mas mataas ang gastos, mas mahaba ang ruta, mas mabagal ang delivery. Ibig sabihin, ang mundo ay posibleng papunta sa mas mahal pero mas ligtas na sistema. At ito ang trade-off na unti-unting tinatanggap ng lahat. Bukod dito may isa pang mahalagang punto, ang papel ng uncertainty. Sa ganitong sitwasyon, hindi lahat ay malinaw. At minsan, ang hindi malinaw ang mas delikado. Dahil kapag hindi sigurado ang mga bansa, mas nagiging defensive sila. Mas nagiging conservative ang galaw at mas iwas sa risk. At kapag lahat ay ganito ang mindset, bumabagal ang buong sistema. Hindi dahil may pumipigil, kundi dahil lahat ay nag-iingat. Kung lalaliman pa natin ang pagtingin sa global relationships, habang tumatagal ang ganitong tensyon, nagbabago ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Hindi na lang ito tungkol sa alliances, kundi tungkol sa flexibility. May mga bansang kayang makipag-usap sa magkabilang side. May mga bansang kayang mag-adjust depende sa sitwasyon. At ito ang bagong uri ng strategy. Hindi fix, kundi dynamic. At sa ganitong setup, mas lumalakas ang mga bansang marunong mag-balance. Hindi yung pinakamalakas, kundi yung pinaka-adaptable. Sa dulo ng lahat ng ito, bumabalik tayo sa isang simpleng realization. Ang krisis na ito, hindi lang tungkol sa nangyari ngayon, kundi tungkol sa kung paano nito binabago ang susunod. Dahil bawat desisyon ngayon, nagiging basehan ng mga desisyon bukas. At bawat galaw, may epekto na mas matagal pa sa mismong laban. Sa dulo, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang nanalo sa ngayon, kundi kung sino ang mas handa sa mundong unti-unting nagbabago dahil sa nangyaring ito. At kung susundan pa natin ng direksyong ito, may isa pang tahimik na pagbabago na nagsisimula ng maramdaman. Ang epekto nito sa mismong bilis ng global economy. Dati, ang goal ay pabilisin ng lahat. Mas mabilis na shipping, mas mabilis na production, mas mabilis na delivery. Pero ngayon, unti-unting bumabagal ang ilang bahagi ng sistema. Hindi dahil may problema, kundi dahil pinipili na itong mapabagal. Ayon sa ilang analysis, mas pinipili na ngayon ng ilang kumpanya ang controlled speed. Hindi pinakamabilis, kundi pinakamapredictable.
Dahil sa ganitong sitwasyon, ang pinakadelikado ay hindi ang mabagal, kundi ang hindi inaasahan. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa araw-araw na buhay. Kapag mas mahaba ang ruta, tumataas ang gastos. Kapag tumataas ang gastos, tumataas ang presyo. At kapag tumataas ang presyo, ramdam ito ng mga tao. Hindi lang sa gasolina kundi sa pagkain, sa produkto, sa serbisyo. At kahit hindi nila alam ang detalye ng nangyayari sa Hormuz, ramdam nila ang epekto. Ito ang tinatawag na ripple effect mula sa isang makitid na daanan sa dagat hanggang sa presyo ng bilihin sa ibang bahagi ng mundo. Ngayon may isa pang angle na mas malalim, ang epekto nito sa kumpiyansa ng merkado. Sa tuwing may tensyon sa ganitong level, nagiging cautious ang investors. Mas kaunti ang risk na tinatanggap. Mas pinipili ang safe assets at kapag nangyari ito, bumabagal ang investment. At kapag bumagal ang investment, bumabagal din ang paglago ng ekonomiya. Hindi agad-agad, pero unti-unti. Ngayon ayon sa ilang ulat may mga pagkakataon na kahit maliit na balita lang, nagkakaroon agad ng reaksyon ng market. Isang statement, isang galaw ng barko, isang pagbabago sa policy at agad itong makikita sa presyo. Ibig sabihin, mas sensitive na ang sistema, mas mabilis ang reaksyon, pero mas mataas din ang volatility. At ito ang bagong normal. Sa ibang pananaw naman, ang epekto nito sa long-term planning ng mga gobyerno. Dati sapat na ang 5-year plan. May malinaw na direksyon, may predictable na galaw. Pero ngayon, mas mahirap magplano ng matagal dahil mas mabilis magbago ang sitwasyon. Kaya ang approach ngayon, mas flexible, mas handang mag-adjust, mas handang baguhin ang plano kapag kailangan. At ito ang nagiging bagong standard, hindi yung pinaka-detalyadong plano, kundi yung pinakakayang magbago. Ngayon may isa pang tahimik na epekto, ang pagbabago sa priorities. Dati, focus sa growth, sa expansion, sa pagdagdag ng kita. Pero ngayon, mas mahalaga na ang stability, ang resilience, ang kakayahang tumagal kahit may krisis. At ito ang shift na unti-unting nangyayari. Hindi dramatic, hindi headline, pero malaki ang epekto. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, parang unti-unting nagbabago ang direksyon ng mundo. Mula sa fast and efficient, papunta sa safe and stable. Hindi ibig sabihin na nawawala ang innovation, pero nag-iiba ang focus. Mas iniisip ang risk, mas iniisip ang long term, mas iniisip ang sustainability. At sa ganitong paraan, ang krisis na ito ay hindi lang isang pangyayari. Isa itong turning point, isang sandali kung saan nagsimulang magbago ang priorities ng buong sistema. At sa dulo, maaring hindi agad makita ang buong epekto nito. Pero sa paglipas ng panahon, ito ang magdidikta kung paano gagalaw ang mundo. Kung gaano ito kabilis, kung gaano ito katatag, at kung gaano ito kahanda sa susunod na hamon. Dahil sa modernong panahon, ang tunay na lakas, hindi lang sa bilis ng pag-usad, kundi sa kakayahang manatiling matatag kahit patuloy na nagbabago ang lahat. At kung itutuloy pa natin ang direksyong ito, may isa pang epekto, ang pagbabago sa kung paano tinatrato ang impormasyon. Dati, sapat na ang official statement, pero ngayon, mas sinusuri ang aktwal na nangyayari. Tinitingnan ang galaw ng barko, ang kilos ng market. Ibig sabihin, hindi na sapat ang salita. Kailangan tugma ito sa aksyon. At kapag hindi nagtugma, doon nagsisimula ang pagduda. Kapag may pagduda, bumabagal ang tiwala. At kapag mabagal ang tiwala, nagiging maingat ang desisyon. At kapag mabagal ang desisyon, bumabagal ang sistema. Ngayon dahil dito, mas nagiging maingat ang mga bansa sa bawat pahayag. Mas iniisip kung paano ito tatanggapin. At sa ganitong paraan, nagbabago ang estilo ng diplomacy. Mas tahimik, mas pinag-isipan. Ngayon sa hinaharap, posibleng maiwasan ang biglaang escalation. Pero may kapalit, mas tumatagal ang tensyon. Mas humahaba ang uncertainty. At sa dulo, may isang tanong. Sa mundong nagbabago, sino ang mas may advantage? Yung mabilis kumilos o yung marunong maghintay? Dahil minsan, hindi bilis ang panalo, kundi tamang basa sa sitwasyon. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang pinakamahalaga ay hindi kung sino ang unang kumilos, kundi kung sino ang hindi nagkamali sa huli. At doon din nasusukat kung sino ang tunay na handa, hindi sa bilis ng simula, kundi sa tibay ng galaw hanggang dulo. Dahil sa ganitong laban, ang maliit na tamang desisyon pwedeng magdala ng malaking epekto.